Yes, sir. Oo. Na ako sa listahan. Daghan kaayo mi nga naa sa... Oo, narinig niyo yon? Yes, sir, na ako sa listahan, daghan kaayo mi. Ang sabi po ni Sara Duterte dyan, sa Tagalog pa po, marami daw po sila sa listahan ng ICC. Marami sila. Hindi lang siya nag-iisa, kundi marami po sila. Si Sara Duterte na po ang nagsabi niyan. Siya mismo ang nakadiskubre nung nandun siya sa The Hague, Netherlands. Oh. Paano na yan? Ulitin natin. Oh. PNP officials. Yes, sir. Oo. Na ako sa listahan. Daghan kaayo mi nga naa sa listahan. Nako! Si Bato, si Bongo, sino pa ba? Sara Duterte. Tingnan na lang natin kung sino-sino pa panoorin na. Si Albayalde! Nako, si Albayalde kasali. Nandun din po sa listahan. Si Albayalde. Nandun. Nako, Albayalde. Hindi po ako masaya na si Digong lang yung mananagot. Dapat silang lahat. Ha? Unfair naman kay Digong, siya lang yung nandun. Unfair po talaga. Dapat silang lahat. Mag-reunion sila doon. Sa ICC. Nahibaw ko, anak. Yan Na ako sa listahan. Daghan kaayo mi nga naa sa listahan. Sa ICC. No! Nahibaw ko. Paano na yan? Yabangan mo pa ngayon, Sara. Ang Pangulo na pupuno din yan. Tao lang ang Pangulong Bongbong Marcos. Huwag mong pupunuin yung Pangulo. Baka matulad ka sa tatay mo. Baka pag sinundo ka ng ICC dito, pumayag si PBBM. O sige, okay lang. Kunin nyo na yan. Wala namang naitulong yan sa bansa kundi pa-travel-travel lang. Naninira. Diba? KO! Anak, kay pag-abot na ako dito, natingala ko nga nung sa sugod, pwede pa ako mabisita kada adlaw. Ayan sabi ni Sara Duterte, pagdating niya daw doon sa The Hague, sa sugod, sa simula, pwede pa po siyang bumisita araw-araw. Pero, giundang nila. ipina-stop nila yung pagbisita ni Sara Duterte araw-araw. Bakit kaya? Ano kayang meron? Sige tuloy. Ilangan ang gina-record ang mga ginaistoryahan. Tapos pag nag-uusap daw sila Digong, naka-report na kung ano yung mga pinag-uusapan nila. Siguro may nire-record, ganun. Ni Pangulong Duterte. So, nasabtan ako nga nagapaminaw sila. Naintindihan daw po ni Sara Duterte na kapag nag-uusap sila ni Digong, ay nakikinig ang ICC. Siyempre, ICC yun. High-tech yung room na yun. Kung sa room man sila mag-usap, high-tech yun. Baka may mga, mga mic. Diba? Posible yun. Amo ang ginaistoryahan kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan kung unsa ang kaso o unsa ginabuhat sa kaso na ginabuhat nato sa kaso hindi sa Pilipinas o mga strategy sa kaso. Dili lang ako, layo pa ang pangalan dito, ang nauna. Malayo pa po daw yung pangalan ni Sara Duterte. Pero nakalista siya doon sa ICC. Pero ang nauna, sino kaya? Sinong nauna? Mga pangalan dito, mao kay Senator Bato de la Rosa. Nako, si Bato yung susunod. Bato, ikaw yung nauna. Ikaw yung nangunguna doon sa ICC, Bato. Paano na yan? Sinong pangalawa? Sinong pangalawa? Kay itong dating chief Albayalde. Pangalawa si Albayalde. So mauuna si Bato, sunod si Albayalde. Nako po. Isa lang na si Bato. Nako Bato, wala pa namang dun ha. Mahilig pa naman to si Bato mag-ihaw-ihaw. Pag nandun ka na sa ICC, wala nang ganun.
Albayalde. Sinong pangatlo? Sinong pangatlo? Ang katong dating Police General si Danao o Danao. Pangatlo. Tapos, Police General si Karaman. Napo dito ang pangalan ni Bongbong. Bungo? Ito ang pangalan ni Bongbong. Mauna usas ila Bungo? Oh, dami nyo bago ako. So confirm nga, no? Si Sara Duterte na yung nagkumpirma na nandun na yung pangalan nila. Okay, sunod-sunod yan. Basta mauna si Bato, kasunod Albayalde. And then, congratulations! Bakit kasi hindi Tagalog ang salita para maintindihan ng mga Pilipino? Bobo, VP natin. Yun nga, dapat mag-Tagalog ka. Vice President ka eh. Tapos ini-interview ka ng GMA. Mag-Tagalog ka. Bisaya diha. Bisaya eh. Ako, Bisaya din naman ako. Pero agree ako sa sinabi mo kasi dapat lang talaga mag-Tagalog siya. Kasi may mga Pilipino na hindi makakaintindi sa Bisaya. Diba? Pag nandun sa ICC, hindi ba to maging tinapay? Grabe kayo kay kay Bato Ayos yan, Sara, para di na kita makita pag mumukha mong nakakabuisit, sabi ni Romy Diaz. Diba? And then, congrats sa kanila. Magiging happy family sila dun. Si Sara, Bato, diba? Eto na mga pre, merong magandang proyekto yung administrasyon ngayon. At para mapigilan yung fake news, paano? Ito po yung isa, no? Sa talagang solusyon para mapigilan po yung fake news. Panoorin po natin yung videong ito mga pre. Ito. Ito mga pre, panoorin po natin. Ayan, saan ba yun? Yan, panoorin po natin. Cashless na ang Pilipinas. Substantially siguro within the next 3 years. Ang peg ko, Singapore, as cashless as possible. Ang pagbabayad online na lang, will it stop corruption? May study po kaming present kay Presidente. Yung bang pagtaas ng digital index mo, bumababa yung corruption. Tumataas yung GDP, tumataas yung ekonomiya ng bansa. Ease of doing business. President Ferdinand Marcos Jr. has appointed Henry Aguda as the new Secretary of the Department of Information and Communications Technology in the Philippines. Tech visionary, Aguda is the former president and CEO of Union Digital Bank and a former CTO of Union Bank, known for spearheading digital transformation in the banking industry. Karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng internet access. Dapat. Nasa batas yan. Paano natin gagawin ito? One is, pag lahat yan nagawa mo, walang sulok ng Pilipinas na hindi magkakaroon ng signal. Ano ngayon na magiging benepisyo nito sa mga kababayan natin Pilipino? Ang BPO industry, mga nasa 2 million. Lumalaki pa rin yan. Pero may portion doon, mas malaki. Mga 6 to 7 million. Freelancers. Pwede dumuli yan eh. Connectivity, kaakibat ng trabaho. After trabaho, investment. Eventually, the world can be your market. Ito yung sweet spot natin, digital revolution. This is the start. Ang Pilipinas kasi, 7,000 islands. Diba? Okay. Pwede kang mag-drone. Kailangan mo lang ng signal. Kaya ba naman? Yung technology ngayon, ibang klase na eh. From autonomous driving vehicle to drones to AI, democratization of intelligence. Talagang tumatalino ang tao pag may AI. Ang Pilipino, may natural talent din yan sa AI. So how can we harness this natural talent? Paano dapat ba natin tanggapin yung bagong teknolohiya ng AI? So yan, kasi karamihan ng AI ngayon, pwedeng makapanira. Pwede pong makapanira. Pero kung meron na po itong, patupad na po itong project na to ni Pangulong Bongbong Marcos, ay mapipigilan po yung mga fake news. Diba? So panoorin po natin yung video. Good news! Hi, this is Sec J. Ruiz, aka Mr. Good News, ang maghahatid ng lahat ng pinakamagagandang balita na dapat alam mo at mapapakinabangan mo. Sa unang pilot episode natin ngayong araw ay makakasama natin ang ating mabuting kaibigan. Walang iba po, kundi si Secretary Henry Aguda. Aguda, aka Sec A. Yeah. Magandang umaga, Sec Henry. Thank you for having us here. Dito sa bago nating... Ayan, kung sana ay magtuloy-tuloy itong ganitong klaseng proyekto, no? Kasi maganda po ito para sa mga Pilipino eh. Diba? Para unang-una mabawasan yung mga fake news. Maiwasan. Kasi katulad nung pulburon video ni PBBM, halatang halata naman na hindi naman siya yon, pero pinatungan lang ng muka ng Pangulo. Kasi yung buhok nga iba eh. Hindi naman ganun yung hairstyle po ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Simula po nung umupo si Digong hanggang sa pagbaba niya, talaga namang dumami po yung mga fake news. Diba? Dumami po. Alam naman po natin ang nagpapakalat ng mga fake news, mga fake video na yan, ay mga Chinese na suportado nitong
mga Duterte na to. O, di ba? So, dapat po talaga, masolusyonan yan. Kung pagsiservisyo, Sek, anong plano mo naman para sa sambayan ng Pilipinas? One is connectivity. Kailangan magkaroon ng internet access lahat ng Pilipinas. Nasa batas yan. Halos maganda yung coverage. Metro Manila papuntang north. Medyo doon sa south, medyo nagkakaroon ng problema. Ang penetration rate ng connectivity sa internet sa Pilipinas is about 70%. Mataas yan. Pero pag biniyak mo yan, siguro 90% to even more than 100%. Metro Manila pataas. When you say pataas, Northern Luzon. Northern Luzon, yan, pataas. Pero pag bumaba ka na sa mga bandang Southern Visayas, to Mindanao, bumababa yung average to 40%. So ano ibig sabihin nun? Hindi na i-spread out ng maayos yung connectivity. May capacity tayo. Merong satellite, merong fiber, meron tayong cellular. Ang kailangan lang i-spread out natin ng maayos para lahat may connectivity. So, magsisimula kami sa southernmost Mindanao, paakyat, tapos magsisimula kami doon sa north sa Batanes, pababa, para nasuyod mo yung buong Pilipinas. Pagka nasuyod mo na yan, nobody gets left behind. Matutupad na yung nasa batas na karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng internet access. Dapat. Siguro bigyan mo naman ako ng 3 years. Paano natin gagawin to? Lahat tayo magtutulungan. Gobyerno, pribado, and on the private sector, ng negosyo, syempre nagkukumpit ang mga yan. May way naman na pwede sila mag-compete, pero nagtutulungan pa rin. Example, meron tayong mga telecoms na naglalatag ng fiber. So, fiber yan. Tapos meron tayong mga telecoms na naglalagay ng mobile telephony. Meron tayong mga provider sa satellite. Tapos, kung gusto mo talagang lahat ma-cover, meron tayong tinatawag na high altitude satellite. Pag lahat yan nagawa mo, walang sulok ng Pilipinas na hindi magkakaroon ng signal. Tulong-tulungan Diba? Ang ganda ng project. dapat tayo. Ganyan natin yung magagawa. Kunwari, Paano nga tayo magtutulungan kung may mga naninira sa gobyerno? Yung gobyerno, maganda yung project na gagawin. Magandang proyekto yung gagawin. Pero may mga humaharang nang hihila pababa. Kaya tama po, na dapat sana, magkaisa tayo. Anong solusyon para magkaisa? Sampahan mo na ng mga kaso yung mga fake news na yan. Kasi isa yan sa hadlang. Pag nawala na yung mga yan, nakakulong na yan, yung proyekto ng administrasyon magtutuloy-tuloy na. Diba? Kasi grabe makapanira ng gobyerno itong mga fake news na to. Nag-post lang sila ng fake news ngayon, yung mga tanga maniniwala naman. Hindi naman nag-iimbestiga ng maayos. Diba? connected na ang buong Pilipinas. Ano ngayon ang magiging benepisyo nito sa mga kababayan natin Pilipino? Yung departamento namin nakafocus sa digital jobs at pag-create ng additional digital jobs. Kasama dyan ang DTI, kasama ang labor. Ang nakatuon kami doon sa BPO industry. Ang BPO industry, mga nasa 2 million. Lumalaki pa rin yan. Pero may portion doon, mas malaki, mga 6 to 7 million. Freelancers. Marami tayong freelancers na Pilipino na nagpo-program, cybersecurity, etc. Tapos ito, ngayon ko lang na-realize kung bakit malakas ang trabaho sa e-commerce ng Pilipinas. Kasi sa mga kumpanyang tulad nito, may mga 3 million dyan. Pag pinagsama-sama ngayon, anywhere between 12 to 15 million. Pag may connectivity tayo, isipin nyo na lang pag bumabayan sa Visayas, Mindanao. Dadami yan, pwedeng dumubli yan eh. Yun yung aspiration ha. Yung connectivity, kaakibat niyang trabaho ang susunod. Tapos after trabaho, investment. Oo nga, no? Kasi kapag connected ka, eventually, the world can be your market. Oh, tama. So the more connected you are, the more job opportunities you have. You can also use this for education at the same time. Side by side kami with Secretary Sani ng DepEd. Meron kaming programa kung saan maglalagay na kami ng mga broadband sa mga schools. And hindi lang mga schools na nandito, kundi lalo na doon sa mga nasa GIDA, yung mga nangangailangan talaga ng online learning. When you say GIDA, ano bang? Oh, yun yung geographically isolated and disadvantaged areas. Yes. Yun yung mga, pag binigyan mo ng digital, ang laki ng impact sa buhay nila. Yun yung mga tipong para mag-aral sila, kailangan pa maglakad sa baryo, gagamit pa ng papel, problema pa sila pag umulan, pag mainit ang araw, pag may online learning, okay na sila. Pero yung connectivity na kasi na yan, matagal nang pinapangarap yan. Ay, oo. Anong pagkakaiba nung dati at saka ngayon? Nung nasa private sector pa lang ako, kitang-kita mo na yung vision ni Presidente. Kaya alam kong malapit sa kanya ang digital. Dating nag-assembly programming yun. Ay, kwento niya sa akin, nagko-code siya dati. In fact, sabi nga niya, kung may iba siyang profession, magpo-programmer din siya eh. So, alam niya. Tapos sa mga discussions namin, gets niya eh. Nung nalipat ako ngayon dito, kita ko, susuportahan niya yung mga polisiya na sinadjust ng private sector for connectivity, for jobs, and cybersecurity. Kagandahan na rin ngayon, yung technology ng low orbit satellite, nag-mature na. Tsaka bumaba yung mga cost para mag-launch. Yung AI, di ba 2 years ago, si ChatGPT medyo parang katawa-tawa yung paggamit niya. Ngayon, iba na. Matinding-matindi. Tapos nakita mo ba yung, sabi nga nila, arms race with AI eh. Yeah. Yung technology, ang bilis talaga eh. Tingin ko, ito yung sweet spot natin. Tamang-tama lang to. 2025 magsisimula talaga yung digital revolution. This is the start. This is it. At saka yung panahon din ni President Bongbong. Sakong-sakto. Pero, Sek, makakahabol pa ba Pilipinas? Ang kagandahan sa technology, Sek, pwede ka mag-leapfrog. Nung dumating yung internet, tawag po dyan, democratization of information. Fake news ang pagbaba ng ratings ni PBBM. Ang pagbaba po ng ratings ni PBBM, ano lang po yung nagpakalat niyan, yung mga DDS lang. Sila-sila lang gumagawa ng ano na yan. Sorby-sorby na yan. 'Di ba? Sila-sila lang po. Pero hindi naman galing sa mga legit na mga website. 'Di ba? Sila-sila lang po yung gumawa niyan. Kaya nga, tanga-tanga na lang po yung maniniwala diyan. Hindi ka na kailangan bumili ng Encyclopedia Britannica na naabutan natin yan. Yung 26 volume na, kasi hindi ka na kailangan bumili ng Scrad ng mga abogado na marami. Naka-Wikipedia na yan. O kaya naka... Ay, shoutout kay Ruel Robolsa at kay Lilibet Benlot.
internet na. So yan yung democratization of information. Dumating ang AI, yan ang democratization of intelligence. Talagang tumatalino ang tao pag may AI. Kaya yung mga ibang countries, 6 years old pa lang, tuturuan na ng AI. Makaka-leapfrog tayo. Ayusin natin yung AI framework. Hindi dati makakapag-aral na online. Tapos pag may online na siya, para ka nang may personal tutor pag may AI ka Ibang klase nga Oo, paggawa ng mga speeches, programs, lahat. Ang Pilipino, may natural talent yan for social network. May natural talent din yan sa AI kasi prompting, di ba makulit ang Pinoy? Tatanong ka lang ng tatanong Basta sumasagot sa'yo yung kausap mo, ang tatanong ka pa. So how can we harness this natural talent at yung age of AI and internet? China's doing it, the United States nandiyan na, laganap na paggamit ng AI sa kanila. Dito hindi pa masyado dahil medyo kinatatakutan. Paano dapat ba nating tanggapin yung bagong teknolohiya ng AI na yan? Madami akong nakausap dito sa 26 days ko pa lang, mga dalubhasa from ADB, World Bank, and other embassies. Sabi nila, para ma-maximize mo yung gamit ng AI at mag-leapfrog ang Pilipinas, infrastructure muna. So sabi nila, tama yung ginagawa dito sa Tama. connectivity. Ano yung susunod? Kailangan yung mga hyperscaler. Yan yung mga malalaking data center. Yan ang mga ginagamit ng mga AI. Sa Pilipinas, yung capacity natin is about 200 megawatts. Ikumpara mo yan halimbawa sa Malaysia. Kalahati tayo ng Malaysia. Pero sabi sa akin ng mga hyperscaler provider, kaya nilang lagpasan pa si Malaysia basta magkaroon ng demand. Kasi pag nandiyan na yung mga hyperscaler dito, pupunta na dito yung mga malalaking kumpanya ng AI tulad ng AWS o kaya Microsoft, Google o kaya Meta. Pag nangyari yun, dadami ang gagamit niyan. Tapos yung tinatawag nila na ethical use. Pag ginamit mo yung AI, parang internet din. May mga toxic use ng internet So yun, lilinisin natin yun. Dapat unahan na natin yung pag-abuso ng AI. Dapat meron na tayong infrastructure na hindi magaya sa internet. Tama, kasi kung may infrastructure po dito sa ating bansa, yung mga fake news na yan, mapipigilan po yan. Diba? May punto, tama. Ang galing. Fake news. Dapat walang fake AI. Dapat wala yung maling intelligence. Deepfake. Isa pa yun. Uunahan natin yun. So, kailangan mo ng compute dito with the hyperscaler. Tapos kailangan meron ka ng batas o kaya panuntunan kung paano gagamitin yung AI. Ginagawa na ba ngayon yan? Or ang kagandahan naman doon sa DICT, may mga nandatnan na ako na mga tao na magaganda na yung ginawa. I-execute ko na lang. Tapos, yung consultation is ongoing right now to make sure na when we implement, after siguro another month, sigurado yung implementation. Lahat madali kapag sama-sama. One top 3 na programa ang gusto mong mangyari is connectivity. Yes. Yung buong Pilipinas eventually connected yan. Tama. Which will provide jobs, e-commerce, and then education din. After connectivity, yung hyperscaler, kailangan yung mga Google, AWS, Microsoft, dapat nasa Pinas na. Total, marami nang magagaling na programmers sa Pilipino. Super. Pag pumunta ka nga sa freelancer.com, mataas ang Pilipino doon, madami sila doon. Yung third sa akin, cybersecurity. May internet tayo, pero dapat linisin natin. Yung mga policy ba na matatanggal yung child pornography, galit tayo doon. Tapos yung mga text scam, yung mga phishing, yung mga fake news. Pag natanggal natin lahat yun, medyo mas maganda ayos ng internet. So you're talking about yung content, yung mga masasama, tatanggalin natin. Kasama illegal gambling, iba't ibang mga vices sa loob ng internet. Yan, katulad ng mga gambling na yan. Punta ka sa Facebook, maraming nagpo-promote ng sugal. Yung mga influencer na yan. Diba? Pinopromote po nila yung sugal. Tama ba yun? Yan ba yung makakabuti sa ating bansa? Alam mo yung mga promote ng sugal na yan? Alam mo yan? Nagsimula po yan sa panahon ni Digong. Oh, daming nag-promote. Kasi nga may pogo dito sa ating bansa Pogo. Tapos yung mga influencer, promote ng sugal. Mananalo ka daw pag nag-ano ka nito, ito ganyan, mananalo ka, malaking kikitain mo. Pero sa totoo lang hindi po ganun talaga. Kung ako yung may-ari ng pasugalan, papayag ba akong manalo kayo ng manalo? Hindi. Gagawa lang ako ng isang video na para mahikayat kayo para sumugal. Na kunyari mananalo kayo ng limpak-limpak na salapi. Pero wala yun, panluluko yun. Ang panalo po dyan, yung mga influencer. Bakit? Hindi po dahil sa tumataya sila doon, hindi. Ano lang po yun? Demo account lang po yun. Ang panalo po dyan yung mga influencer, bakit? Binabayaran po sila bawat video na magawa nila. Meron akong kilalang vlogger na ino-offera ng 500,000 monthly. Mag-promote ka lang ng sugal. Ganun na kalaki yung kikitain mo. Tapos uutuin mo yung mga viewers mo. Isang pindot mo lang dito, par! Papaldo ka na dito, par! Utot mo! Paldo! Paldo ng mukha mo! Diba? Tuloy natin. Shout out tayo kay Google. Meta, sabi na, dahil cooperate. Malilinis tayo, lilinis yun. Nakausap mo sila. In fairness to them naman, they're willing to talk. Galing nga, sunod-sunod nga kahapon. Sa referral po, bonus na lang yun Iba rin yung kita sa referral Kikita din sila doon. Iba pa yung per video na ibibigay sa kanila. Halimbawa, per video, 500,000. Yung isang buwan mo mag-upload ka. Halimbawa sa isang araw, promote ka ng 2 video kada araw. May sugal. 500,000 na yun sa loob ng isang buwan. Or, meron ding pwede ring ganito, per video yung bayad sa'yo. May ganun kasi, per video May monthly, may per video. Depende sa offer sa'yo. Ganun yun.
Pal, pumaldo ako par, hindi nyo alam, demo account lang yun. Yung pinapakita sa inyo, hindi po totoong pera yun. Hindi nila mawi-withdraw yun kasi nga demo account lang eh. Panlin lang sa inyo. Oh. Tuloy natin. Nandun ako sa... Tapos yung magko-comment na, paldo na ako par. Ang laki ng pera ko, libo-libo na oh. Pwede po tayong bumili sa Shopee yan. Yung pera na makakapal na tig 1,000, tigpa 500. Marami po sa Shopee yan. Para pang uto lang sa inyo. Pwede po akong bumili nun. Isang bundle, magkano? 700 pesos. Pwede akong bumili nun. Kung gusto kong mga uto. Kung gusto ko kayong utuin, ay ganyan mangyayari. US Ambassador's residence, si Ma'am Mary Kay. Tapos may kasama siyang 3 senador doon. They know the importance of keeping the internet clean of any bad actors. Anong tulong Tina Reyes, shoutout po ah. kung pwedeng gawin sa atin? Tatanggalin agad yung mga fake news. Yung mismong AI nila, nagbigay na ng recommendation kung paano tanggalin. Yung AI nila mismo sinasabi kaya nilang linisin. Sa amin din sa PCO, we're trying to come up with an operational framework kung paano ba mapabilis yung pag-take down ng mga fake news. Nag-usap kami ng mga platforms. Tapos in-explain ko sa kanila, masyadong mahaba yung 3 weeks. Kumalat na yun eh. Damage done. In the new cycle ng social media, isang araw nga lang mahaba yun. Nakinig naman sila. Tapos sabi ko sa kanila, alam mo, pag sinabi na ng PCO na fake news yan, covered na kayo dyan. Kasi duly authorized yan eh. To call out yung fake news. At the same time, in presumption of regular duty yan eh. Nag-agree naman sila. So yung weeks naging 2 days. Mabilis na. Sinulatan niya ni ASEC Aboy Paraiso. Siya ngayon ang custodian namin ng CICC, Cyber Investigation Coordinating Center. Sila yung naghahabol sa mga ganyan. Dapat real time. So yung 48 hours dapat mapaiksi pa. More than that, pag ginamit nila yung AI nila, proactive. Sa platform mismo nila, dapat sila na yung nagte-take out pag sinabi na ng AI nila na fake news. Dapat agad-agad mati-take down na. At saka sa akin naman, ang commitment ko sa kanila, pagmamalaki ko sila. Pag nagawa nila yan, di ba? Parang may niluluto or mga proposals na magkaroon ng European Digital Services Act batas na i-regulate yung mga platforms. Pabor ka ba dyan, Sek? Hindi ko pa nakita yung final bill. Nasa consultation pa lang sila. Okay sa akin yun para malinaw yung batas. Pero sabi ko naman sa mga platform, huwag na nating hintayan lumabas yung batas. Mag-comply na kayo. Depende yung evolution ng batas doon sa behavior ng mga platform. Umaasa pa rin ako na they will come together, the platforms, and they will come up with their own ethical guidelines. Alam mo, ginawa na nila sa ibang bansa yan. Yun na nga. And I really trust them that they will do the same here in an emerging democracy like ours. Kasi laki rin ng influensya, no? Pag kunwari may fake news, talaga nakakatakot din minsan eh. Pag kunwari, ito sinabi, may bomba sa ganun, alam naman natin fake news yan. Pero may mga ibang tao naniniwala pa rin, o kaya yung mga deepfake, may mga ginagamit na mukha na hindi naman sila talaga yun. Maraming nag-i-invest dahil nga doon sa credibility ng tao na hindi naman pala siya, dahil nga sa deepfake. Eleksyon, nag-deepfake sila sa isang kandidato. Etong botante naniwala, bumoto ng mali. Dalawang biktima yun. Maraming napeperwisyo dyan. Kaya kailangan talagang linisin yung ganyan. Oo, alam mo sa ibang mga bansa, pwedeng i-under yan sa cyber terrorism eh. Ang ganun? Oo, kasi pagka nakakasakit ka talaga sa maraming tao at ang intention mo is ma-destabilize ang isang society, pina-classify ng ganyan. At saka delikado yan. Kasi pag na-classify mo na cyber terrorism yan, cross-border na yan. At saka continuing crime. Ibig sabihin, kahit natapos na yung ginawa mo, iisipin nila na continuing yan, may jurisdiction yan ng mga pulis hanggang mahuli ka. Anong kabigat? Ganun kabigat yun. Dito sa Pilipinas, wala tayong ganyan. So far, hindi pa nakla-classify, pero magandang idea yan. Kasi talagang minsan nakakapantakot, nakakakos ng destabilization. In fact, yung mga deepfake na ganyan, at saka yung mga fake news na ganyan. Kaya siguro pag-aralan yan, Sek, no, na baka pwedeng maging eventually cyber terrorist yung mga ganyang nagpapakalat ng mga fake news. Pag marami nang humihingi niyan from the public, bakit hindi? Trabaho natin sa gobyerno na iangat yung mga polisiya na tama. At the same time, maging warning na rin sa mga taong nagpapakalat at purveyors ng mga fake news. Ang sinasuggest ko dun sa nagpe-fake news, may tinatawag ngayon si iAcademy, namigay ng mga computers. Hindi lang yun, nagbigay sila ng scholarship. Ang tawag nila social media management. It's a short course, pero tuturuan ka paano ka maging virtual. Ayan, panoorin po natin napakaganda ng programa po ng administrasyon. At panoorin natin para magkaroon po tayo ng idea. Okay? Pagdating po sa social media. Assistant or paano ka magkaroon ng influencer platform. So pwede mong gawing trabaho. And ang kagandahan nga, natural talent ng Pinoy yan. Ang dami rin yung sa online selling, pwede rin pag Pwede rin yan. Oo. One time nga, nasa Taytay ako, nakita ko yung market doon na yung mga murang bilihin ng mga damit, ganyan. Tapos meron ng isang tao, nagla-live lang siya, tapos nagbebenta siya abroad. Meron akong nakita sa Japan. Pilipino naman to, pabalik naman, personal shopper siya ng mga Pilipino. All he does is, pupunta siya sa shopping mall sa Japan, tapos sabihin ng mga viewers niya, mine. Pabalik naman, siya naman nagbebenta dito sa mga Pilipino. Isa doon sa mga responsibility ng departamento namin, yung mga couriers. Kung may connectivity ka halimbawa sa Mindanao, may mga katutubo silang gawa. Magaganda yung mga ginagawa nilang mga tela eh. Pwede na online selling yun. Tapos pag may courier service ka na, from there, ilo-logistics na lang niya. Nung sa private sector pa ako, ito yung gusto kong pag-experiment ko. Drone delivery. Ang Pilipinas kasi, 7,000 islands. Diba? Okay. Pagka nag-inter-island logistics ka, kailangan mong gumawa ng daan, kailangan mong magkaroon ng seaports, etc. Pwede ka mag-drone. Island, drone to drone. Malalaki na yung technology ng drone ngayon eh. Pwede na yung logistics mo. Kailangan mo lang ng signal. Kaya ba yun? Kaya yun. Yung technology ngayon, ibang klase na eh. From autonomous driving vehicle to drone to AI, lahat marami ka nang magagawa. So yung number one priority mo pag na-connect mo lahat yan, Ay, oo. napakaganda pala niyan. Kayang-kaya in 3 years yung pagsama-sama natin gagawin yan. So far, nasaan ka na sa plano niya? Tinutuloy ko yung programa. So in 3 years, kayang gawin. Tutulungan po ang administrasyon na magawa yan. 'Di ba? So dapat nga, sabi nga, magkaisa ang mga Pilipino. Pero paano nga magkakaisa kung may mga DDS pa? Mga may inggit sa katawan. 'Di ba? Tuloy pa natin.
kasama ng dating DICT. Marami na rin silang na-deploy na Wi-Fi. This year, meron kaming partnership with DepEd. Magdi-deploy kami ng mga low orbit satellite naman sa mga schools. Tapos meron kami yung bagong-bago lang na in-approve ni Presidente. One SIM. Paano yan? Kapag eskwelahan ka, yung mga telco, magpro-provide sa'yo ng mga SIMs para may kabit mo doon sa telepono mo or dongle para makakonect ka. Siguro ang target natin doon na implement is mga June or July. Pag nangyari yan, kung wala ka mang fiber, meron ka ng SIM. Kung wala ka namang SIM, mobile telephony, meron ka namang low orbit. So tatlo na yan, diba? So sigurado makakakonect ka? Oo, dapat. Yung mga telco naman, nakuha ko yung commitment ng mga telco. Ang isa na lang na kailangan natin isolve yung device. Kaya doon sa iAcademy, namagay kami ng laptop. Tapos yung mga telco naman, nagsasabi, susubukan nila na i-package doon sa deal some cellphones. I-bid out natin yan, lahat yung competitive bidding. Tapos pagalingan sila kung ano mas pinakamaraming value mabibigay doon sa citizens. Galing. Sir, kilala ka kasi bilang presidente dati ng Union Bank na nagpalakas na kanilang digital banking. May ma-apply ka ba dito sa gobyerno? So nung nagsimula ako sa Union Bank, ang digital payment penetration is less than 10% ata. Paramihan cash. Tapos ngayon nasa mga 40-50 na ata. Digital ang ginamit namin. So isa doon yung QR code. Alam mo ba ngayon, Sek, pagka yung government agency naglagay lang ng QR code nila, pagka ikaw yung citizen, titirahin mo lang QR code, whether GCash ang source of fund mo or Maya or BDO or kahit ano, pabayaran na. Dati kasi puro cheque ang ginagamit. Ngayon pwede na. Yon, ilalabas namin na para department order sa DICT. Lahat dapat QRPH payment. Sample muna kami kasi sabi ko sa DICT, we lead by example. Tayo muna. Tapos pag gumana na, flawless yan, then we will talk to DOF. Baka pwedeng across na. Ito nga yung kinagawian ng industriya, gagawin mo lang digital, gagawa yan. Like yung cheque, kami nag-introduce kasi yung kukunan mo na lang ng picture yung cheque, tapos transfer na. So, Lupit. Ano, nagulat nga ako nun, di ba? Naalala mo dati, yung community watch, ang tawag natin doon, yung barangay tanod. Rumoronda sila. Ikaw muna sa Martes, ako muna sa gabi. Tapos gabi, umiikot ka. Kaya nang gawin sa digital yan. Ang gagawin lang natin, maglalagay lang tayo ng mga digital camera. Kasi marami na nagkalat ng mga camera na yun. Kung ikaw nakatoka ngayon na barangay tanod sa araw na to, doon ka lang sa bahay mo. Meron ka computer, makikita mo lang yung camera. Pag may nakita ka na gumalaw na masama dyan, lalagyan mo lang ng button, pipindutin mo, pupunta sa pulis, kukunin siya. Oh, nandun ka pa sa bahay mo. Yan ang tinatawag ko na digital barangay tanod. Yung Grabe, no? High-tech. mga ganun bang idea? Hindi lang ako dapat ang mag-isip niyan. Maraming mga kabataan ang nakakaisip ng mga ganyan modelo. May mga inisip nila drone. O di may ganyan, pindutin mo, lilipad yung drone, pwede na. Ganda nun, Kaya nga ang sabi ko sa kanila, ang commitment ko sa inyo on e-governance, kung may ahensya na kailangan ng technical assistance namin, tutulungan namin. Pero lahat yan, 1,400 agencies, hindi namin magagawa lahat yun. Kailangan bayanihan tayo doon. For example, BIR. Oo. Pwedeng ang bayad mo hindi na lang check or manager's check. Oo. QR code na lang. Kahit nasa bahay ka, pwede mong bayaran yung taxes mo. Meron kaming ginagawa in cooperation with them, yung mga e-receipt, yung mga ganyan. Kami po tutulungan namin sila tuloy-tuloy. I think they're doing already the necessary changes to effect better tax collection and automated. Kapag ganyan, ang pagbabayad online na lang, will it stop corruption? Feeling ko kasi may corruption dahil yung sistema medyo butas ng konti. Pagka meron kang loophole sa sistema, nagkakaroon ng temptation eh. Hindi po natin maalis talaga sa hirap ng buhay ngayon, baka may matempt, diba? Pero pagka digital na lahat yan, at saka mabilis, wala na yung tinatawag kong witching hour, yung matetempt ka. Pag mabilis yung transaksyon, tingin ko substantially bababa yung corruption. May study po kaming present kay Presidente. Yung bang pagtaas ng digital index mo, bumababa yung corruption. Sa mga first world countries, that's the effect. Hindi, lahat. Across yan. Doon sa corruption index. Pag minapa mo yung digital index, yung corruption index bumababa. Inverse relationship talaga siya. Tapos, habang tumataas to, bumababa corruption, tumataas yung GDP, tumataas yung ekonomiya ng bansa. Ease of doing business. Do you see a time na magiging cashless na ang pagbabayad dito sa Pilipinas? Eventually, in our time. Sa panahon po ni President BBM. Baka hindi totally, pero substantially siguro within the next 3 years. Kasi ngayon, sabi ng BSP, nasa 40%. Siguro abot tayo ng 60-70. Pagdating sa government transactions, digital na ang pagbabayaran. Oo. Ang peg ko, Singapore. Talagang as cashless as possible eh. Kung ang peg natin Singapore, tingin ko kakayanin din natin yun. Na eventually, wala ka nang dalalang cash, pwede ka nang nakapag-transact sa city government, puro naka-digitalize na lahat. Oo. Magandang programa yung QRPH eh. Kasi yung QRPH, print mo lang yung QR. Lalagay mo lang doon sa salamin ng cashier, tapos scan mo na lang. Sir, kasi may mga nangangamba nga na mga social media users, mga internet users dun sa mag-hack na kanilang mga social media, pati na rin dun sa digital wallet. Paano natin i-prevent to? Nako, kawawa yung mga tipong pinagtrabahuan nila na pera tapos mawawala pa sa kanila. May mga sindikato na gumagawa niyan, widespread yan. And yung PNP, NBI, hinahabol talaga sila. Pero ang gusto na natin, yung talagang matigil na. Kasi it destabilizes the financial sector. Malamang isa yan sa mga cyber-terrorism na pwede nating isalang. Kasi pwede natin ma-justify na cyber-terrorism yan. Kasi nakaka-destabilize eh. At saka hindi lang yan. Pwede yang ipasok under economic sabotage. Ang economic sabotage, alam ko walang piyansa. Walang piyansa. Walang piyansa. Available yan. Kailangan lang bigyan ng mas matinding information campaign na pag ginawa niyo yan, ay wala kayong pagtataguan. Kasi yung iba, feeling nila pag wala sila sa Pinas, kaya na nila. Pag cyber-terrorist ka, kahit saan ka sa mundo, mahahabol ka na. Kasi nga, parang experience ng iba na mismong central bank, ninakawan. Oo. Kumbaga, cyber-terrorist na tag sa'yo pag ganun. Oo, saka ano yun? Alam mo na naman, yung financial sector, yan yung rock bed ng economy. Pag ginalaw-galaw mo yan, ay nako, high time na para habulin talaga yan kahit saan. Pero kunwari yung depositor, nihabol naman doon sa bangko. Depende sa bangko. May mga ibang bangko kasi may mga waiver. Ang mga ibang bangko, pag humanitarian, wala nang tanong-tanong, balik yan. Tapos second, pagka na-justify naman nila na talagang hacking yan, na hindi sila yung nagpabaya, hindi sila yung namigay ng baka naman mamaya, pinost nila yung credentials nila sa pader, wala silang negligence baga. So yan. Pero yung ibang bangko mas stricto. Para maiwasan yung ganyan, may advice ka sa ating mga manonood. Lahat po yan, nasa sa personal pangangalaga po rin natin. Maingat po tayo. Ako pag nakakuha ko ng text o ng message sa internet or email na hindi ko kilala kung kanino galing, hindi ko na click. Tapos walang bangko ang hihingi ng password nyo o ng OTP nyo o ng credentials nyo. Pero alam mo, hindi mo maalis yan kasi minsan kahit tayo, pagka busy ka, na-tsempohan ka ng hacker, bibigay mo na lang eh. Minsan ganun, tinetsempohan
naapektuhan nila at your weakest moment. Kaya sa akin, preventive tayo. Dapat talaga tanggalin na natin yung mga yan. Kasi kawawa yung mga taong bayan eh. Kailangan pa ba na lagi nilang babantayan? Tsaka, para yung trust natin sa e-commerce mas mapaganda, dapat kampante sila na wala nang mga bad actor talaga sa internet. Tama. At making it that way na mas matindi ang parusa. Oo. At di madideklara kang cyber terrorist pag ginawa mo to. May isa rin, Sek, yung phishing. Kasi minsan, pag may nagpadala sa'yo, tapos may naka-attach na link, shout out to Globe. Sumunod po sila doon sa recommendation ng mga bangko na lilinisin nila yung mga phishing attacks. Ganyan. Eh, ang kagandahan naman yan, alam ko si Smart at saka si Dito susunod na rin yan. Kasi nagagawa ni Globe eh. Nagsisimula sa phishing attack yan eh. Tawag yan social re-engineering. Kunyari, Henry Aguda, tapos yung Henry niya, ibang karakter yung E. So akala mo, siya yun. Pero actually, iba, di ba? Minamas nila. So, may mga ganyan. Pag pinagsamahan natin ng private sector, ginagawa yung utmost nila to protect, and the government naman, putting in the right policy, escalating yung mga hacking and phishing as cyber terrorism para mas mapaintig yung paghabol sa kanila, eh, matatanggal po natin yan. Bilang parang huling mensahe na lang, Secretary, anong gusto mong sabihin sa ating mga manonood ngayong araw? Sa bagong Pilipinas, dapat po sama-sama na po tayo. Baguhin natin ang salaysay ng lipunan. Hindi tayo nag-aaway-away, kundi nagbibigay sa isa't isa. At saka marami po tayong mga Pilipino na kailangan talagang makilahok sa pag-angat ng ekonomiya. Dapat sa bagong Pilipinas, walang iwanan. At kakampi niyo po kami sa digital bayanihan. Ang ganda. At saka siyempre kay Pangulong Marcos na talagang yan ang order niya, mag-digitalize, mag-connected lahat ang Pilipinas. Hindi lahat alam ang magagandang programa ng gobyerno na dapat sana ay napapakinabangan ng maraming Pilipino. That's why minarapat ng Pangulo at ng bagong Pilipinas na gawin ang programang ito. Paki-like, follow, and subscribe na lang po. So, yun mga pre, napanood po natin. Maganda po yung bagong programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Suportahan lang po natin mga pre, no? Kasi 3 taon po ang kanilang gagawin para makumpleto po ito. And then tayo naman po na mga sumusuporta sa administrasyon, bantayan po natin itong mga taong naninira, nanghihila pababa. Kasi ayaw nilang kasi pag yan ay natapos, makakabuti naman sa mga Pilipino. Pero syempre, maraming inggit dyan, haharangan po, hahadlangan yung magandang gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So bilang Pilipino, tayo po, no, magtulungan po tayo, suportahan po natin yung ating Pangulo. Ganun lang po yun. Dapat may pagkakaisa. Pero syempre, hindi naman po talaga mawawala na meron pa ring maninira. 'Di ba? So, yun, ipagdasal nyo na lang itong mga taong ito, no? Sana hipuin ni Kibuloy yung... Kibuloy tuloy. Sana hipuin ng ating Panginoon yung kanilang puso na magbago na kayo. Pag may mga inggit kasi sa katawan, ganito. Kailangan yung amo ko, yung mapunta doon sa posisyon ni PBBM para yung buhay ko maging sagana. Kasi pag yung amo na yung nakaupo doon, amo niya yung nakaupo doon, yung amo niya magnanakaw, tapos sa lahat ng mga ninakaw ng amo niya, meron din siyang share, may matatanggap siya. Kaya yung paninira sa ating Pangulo, ginagawa po nila. Inaaraw-araw nila yung ating Pangulo. Kasi gusto nilang paalisin na yung Pangulo, iba na yung pumalit. Para yumaman sila ng yumaman. Ganun yun. Diba? Ganun yung diskarte ng mga tangang yan. So ayan yun lang po yung ating video ngayon. Huwag kalimutang mag-like at share. Share nyo yung video ito. Sa hindi pa naka-like, abay libre pong mag-like. Ayan, maraming salamat po. Ayan, sa mga bago nating subscriber, maraming salamat. Press 1, sino po yung mga bago nating subscribers ngayon? Diba, sabi ni Malino, style mo bulok, mabubulok kayong lahat. Marino, mabubulok kayong lahat. Kaya relax ka lang. Napipikon ka sa akin dahil yung style ko bulok? Huwag kang mapikon kung bulok. Kaya ang nararapat sa inyo, mabulok yung amo nyo sa kulungan. Saan? Doon sa dahig. So, yun lang guys. Paki-like, share, and subscribe sa ating video ngayon sa ating live. Maraming salamat po.